as the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver, and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po, I would like to welcome all of you dito po sa ating Feasting on the Divine Verses online ministry. Ako po ay patuloy na nagpupuri sa Panginoon sa kanyang nagiging paggabay po sa atin sa ating pong gabi-gabing pag-aaral. Nakaka-encourage din po ang bawat kapatiran, ang bawat isa, even yung mga kaibigan po natin na talagang sila po regularly ay sumusubaybay sa ministeryong ito. Please, let us continue to pray na gamitin po ng Panginoon ang ating pong gabi-gabing pagpapahayag ng salita ng Diyos upang makapagbigay po ng kaliwanagan, lalo na po sa mga naghahanap at nagnanais na talagang mapakinggan ang dalisay na aral mula sa salita ng Panginoon. So again, hayaan nyo po na pasalamatan ko po kayo sapagkat kayo po ay isa sa masasabi nating inspirasyon ng inyo pong lingkod sa ministeryong ito. Ngayon pong gabing ito, magbibigay pansin po tayo sa ating pong mga panalangin kahilingan. Ako po ay nagagalak sa Panginoon kanina na nabigyan po tayo ng opportunity na makabahagi po sa Hope Goes On. At patuloy po natin ipag-pray. Si Mentor Jess sa ministeryo na ipinagkatiwala ng Panginoon sa kanya, nakakalakas po ang bawat umaga na nakakarinig po tayo ng salita ng Diyos. Kaya ayos na ayos po, ano ho? Meron po tayong morning, meron po tayong evening, at naniniwala po ako na ito po'y kaluguran ng Panginoon at kalakasan po ng bawat isa. So again, ngayon po, mananalangin po tayo. Ilan sa mga prayer request po ang patuloy na ating pong isasama sa ating pong panalangin ngayong gabing ito. Ang ating pong kaibigan, ang ating pong kapatid, walang iba kundi si Sister Catherine Reyes.
So ipag-pray po natin na naway gumaling na po siya. Siya po ay nag-positive sa COVID-19. So please, let us continue to pray for her that the Lord will help her to recover. And pati yung family po, ipag-pray natin yung buong pamilya po, Pamilya Reyes. Sila Preacher Bong at ang buong pamilya po. Na nawa, hindi po sila maapektuhan at naway palakasin po sila ng Panginoon. Full recovery pa rin, patuloy para kay Carlo Ortinero. At si Preacher Henry, yung tuluyang paggaling po ng naging problema po niya. Nakagat po siya ng pusa. Ano po? Si Engineer Vic, patuloy po nating isama. At may dahilan ng Diyos. Ano po? I believe, meron pong dahilan ang Panginoon kung bakit hindi pa niya naipahintulot na makauwi po si Engineer Vic. So pagkat pinagpe-pray naman natin yan. Ano po? So July 2 po ang kanyang schedule ng pag-uwi. Mula po doon sa June 26, ngayon po July 2 na po. So pakipanalangin po natin at naway mag-negative po ang magiging resulta ng swab test na gagawin po sa kanya. Ganon din po, isama po natin sa prayer. Ito po ay ang Calvary Baptist Church sa Vigan po, sa panguna po ni Pastor Ongkoy. Ano po? Ang anak po natin doon. Siya po ang nagpapastor. So please do pray para sa provision ng Panginoon sa kanila pong building construction. Ang particular po, yung roofing. Ano po? Yung roofing po nila. Pakisama po sa prayer. And please, include also in our prayer, yung pong comfort sa De La Cruz family. Dahil yung father po ni Preacher Raymark de la Cruz ay pumanaw. So ipag-pray natin ang comfort sa mga naulila. At siguro sa ngayon, yun po yung mga karagdagang prayer request po natin. Samahan po ninyo ako at kung may mga maaalala po kayo sa mga nahiling na po sa atin dito, so habang nagpe-pray po ako, sabayan niyo po ako sa inyong panalangin. Let us pray. Dakilang Diyos aming Panginoon, muli po kaming nagpupuri sa gabing ito na kami po ay makapag-aaral ng iyong banal na salita. O Diyos, pakalinisin mo po kami at papaging dapatin sa aming pong pagharap sa iyo. Hiling po namin, O Diyos, na ikaw po ang siyang umabot sa bawat isa. At hiling ko rin po, dakilang Diyos, na tutulungan mo kami upang muli po naming maunawaan ang iyong magiging pangungusap sa bawat isa po sa amin. Lord, thank you for this ministry and thank you for your grace. Thank you for your guidance. Thank you for your goodness, O God. Napakalaking bagay po na lagi kami makarinig ng iyong banal na salita, lalo na po sa aming sitwasyon ngayon. At sa aming pong pananalangin, nais po naming isama ang ilan sa aming pong mga prayer request na natanggap, katulad po ng construction po ng Calvary Baptist Church, Vigan. Particularly, yung kanila pong roofing, Panginoon. Ikaw po mag-provide, ikaw po magsaayos po ng lahat para sa ikagaganda ng ministeryo ng iyo pong gawain sa lugar po ng Vigan sa panguna ni Pastor Ongkoy. Panginoon, hiling din po namin ng comfort para po sa mga naulila, ang De La Cruz family, Panginoon. Sila Preacher Raymark, ang kabuuan ng kanilang pamilya, lahat po ng mga naulila, ikaw po ang siyang magbigay ng kaaliwan sa kanila at ng panatag na puso, dakilang Diyos. Hiling po namin patuloy ang Reyes family. Nawa Panginoon, ingatan mo po sila Preacher Bong at ang kanyang mga anak at hiling po namin na makarecover na po si Sister Cathy, Panginoon. And Lord, please, ikaw rin po mag-provide ng kanila pong mga pangangailangan, lalo na po ang magiging mga gastusin po para sa pagpapagamot na ito. Dakilang Diyos, ang full recovery po para kay Carlo Ortinero. Ikaw po ang magpagaling. Kay Preacher Henry po, tuluyan na po nawang gumaling. Yung pong naging problema po niya, na nakagat po siya, Panginoon, ng pusa. Nawa ito po ay hindi magdulot ng hindi mainam sa kanya. Si Engineer B, patuloy po namin inilalapit ang iyong paggabay sa talagang perfect will mo na makauwi na po siya. We are praying na sa July 2, makarating na po siya at naway pag-negative po sa swab test, Panginoon. Ito po ang aming hiling na ikaw po ang siyang lilingap, Panginoon, sa kanya at sa lahat ng kakailanganin, Panginoon. Patuloy po namin pinapanalangin ang bawat isa, lalong-lalo na po ang mga frontliners, ang bawat bansa na apektado po ng krisis, ang amin pong economy, ang mga churches, ang mga pagtitipon pong ginagawa po namin, nawa doble po ang gawin mo pong pangangalaga po sa amin, nawa dakilang Diyos, ang bawat mga anak mo ay patuloy na maingatan at patuloy na magabayan. Dakilang Ama, aming Panginoon, ipinagkakatiwala ko po ang amin pong gawain ngayong gabing ito. Ito po ang aming panalangin
sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Dako na po tayo sa ating pong unang special number. Maraming salamat sa Salonga family sa napakagandang special number na napakahalaga po ng message. Ano po? Patungkol sa kahalagahan na tayo po ay masumpungan na nagtatapat sa ating Panginoon. So, thank you so much sa inyo pong tanging bilang
At nagpapasalamat tayo sa ginagawa ng Panginoon sa Victory Fundamental Baptist Church na talaga namang ang kabutihan ng Diyos, ang biyaya ng Panginoon, hayag na hayag po sa kabila po ng ating pinagdaanan. So again, thank you so much. This time, babati po tayo sa mga may kaarawan. Hindi ko alam kung sinadya po ito eh. Parang iisa lang po ang may birthday po natin ngayon. At syempre po, yung mga hindi po namin alam, hindi po namin basta mababati po ang inyong pangalan. Ano po, hindi namin basta mababanggit po dito. Pero sa lahat ng celebrants, happy birthday po. Pero ngayon pong gabi, gusto po nating malaman ninyo na birthday po ng isa sa ating kamanggagawa na kung saan talagang napakalaking bagay ang contribution niya sa ministry po nating ito. Siya po'y kasama sa team nila Preacher Jedmark Cirilia at na-appreciate natin yung kanyang labor. So, ito po ay araw na kung saan nagse-celebrate ng birthday si Sister Arabel Bautista. Ayan, amen. Happy birthday, Sister Arabel. Thank you so much sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Malaking blessing yan. At sa tingin ko, dahil birthday mo ngayon, pwedeng-pwede na, Sister Arabel. Pwedeng-pwede na, okay? So, kung may chance kayo, batiin nyo po si Sister Arabel hanggat hindi pa natatapos ang kabuuan ng araw na ito. So, again, happy birthday. At dahil birthday niya, siya po ay mag-aalay ng awit para sa Panginoon. Pakinggan po natin ang special number ng ating birthday celebrant. Is the face that I see in the mirror the one I want others to see? Do I show in the way that I walk in my life the love that you've given to me? Desires to be like you in all that I do, all I am. Do they see Jesus in me? Do they recognize your face? Do I communicate your love and your grace? Do I reflect who you are in the way I choose to be? Do they see Jesus, Jesus in me? Well, it's amazing that you'd ever use me. You'd use me the way you will. Help me to hold out a heart of compassion and grace, a heart that your Spirit fills. May I show forgiveness and mercy the same way you've shown it to me. Do they see Jesus in me? Do they recognize your face? Do I communicate your love and your grace? Do I reflect who you are in the way I choose to be? Do they see Jesus, Jesus in me? Well, I
Amen, Sister Ara. Purihin ang Panginoon. Mga messages pa lang po ng awit, blessing na po sa atin. Kaya sa mga kaibigan natin, sana po pati yung mga awit po na inyong napapakinggan, kunin po ninyo ang mga napakagandang mensahe. So again, happy birthday, Sister Ara. At katulad ng sinabi ko sa iyo, pwedeng-pwede na. Amen? Pwedeng-pwede na. Okay, this time, dadako na po tayo sa pangangaral ng salita ng Panginoon. And let me request everyone to please open your Bible in the book of 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 3, babasahin ko po the whole chapter. And tonight, I would like to share with you the message of the Lord that I entitled, Maturity in God's Ministry. Maturity in God's ministry. 1 Corinthians chapter 3. Ganito po ang sabi ng Bible. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even, and as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto you were not able to bear it, neither yet now are ye able. For ye are yet carnal. For whereas there is among you envying, and strife, and divisions, are ye not carnal, and walk as men? For while one saith, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are ye not carnal? Who then is Paul, and who is Apollos? But ministers by whom ye believe, even as the Lord God gave to every man. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither is he that planted anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. Now he that planted and he that watereth are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid a foundation, and another buildeth thereon, but let every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Verse number 16. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. And again, the Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain. Therefore let no man glory in man, for all things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or things present or things to come, all are yours. And ye are Christ, and Christ is God's. Let us pray. Dakilang Diyos, purihin po ang pagbasa ng iyong banal na salita. Muli mo po kaming aralan. Muli mo po kaming pagpalain. Salamat po maging sa mga kaibigan po namin na nakikisama po sa amin sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Nawa, ikaw po ang tumulong ng mga naghahanap ay makasumpong. Ng mga nagnanais na matuklasan ang katotohanan ay maging kaparaanan po ang amin pong mga pag-aaral na ito. Thank you so much because we believe, Lord, that your word will not return unto you void. So please, continue to empower me, O God. Continue to use me as a channel of your blessing. Reach the heart of the people, Heavenly Father, through your powerful word. We praise you, we honor you, O God. We thank you for everything. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Now, the reason why I entitled this message, Maturity in God's Ministry, it is because of the fact na ito pong sulat na ito ni Apostle Paul is actually a rebuke. Ito po ay rebuke. Pagsaway po ito sa immaturity po ng Corinthian church. Yes, makukuha niyo po yung idea.
Ang sabi po sa verses 1 and 2 o hanggang 3, pansinin niyo po. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto you were not able to bear it, neither yet now are ye able. For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? So obvious na ang sulat ni Apostol Pablo ay review sa carnality po ng Corinthian Church. Mga kapatid, ang manifestation ng carnality po ay magandang maintindihan natin sa konteksto po ng ating pong pinag-aaralan. Ang carnality po ay nahahayag ayon po sa sinabi po ng verse number 3. Pagka meron pong envy, kapag meron pong strife, kapag may mga divisions, ano po? Yan po ang maliwanag. At kung ang mga tao raw po, ang mga Kristiyano raw po ay lumalakad na katulad po ng mga unbeliever. That is actually the very idea nung sinabi po niya sa later part ng verse number 3, and walk as men. Yung bang ang lakad nyo parang yung katulad ng typical na lakad ng tao. So napakahalaga po na ma-deal ang problem of immaturity. Because we cannot expect na ang miyembro po ng church ay mai-involve sa ministry, yayakap sa ministry kapag ka po siya ay immature. Alam niyo po, pagka ginamit natin yung salitang immaturity, ginagamit natin ito actually hindi po sa baguhan eh. Ginagamit natin ito doon po sa matatagal na pero parang baguhan pa din. Yung bang matagal ng Kristiyano pero parang sanggol pa rin. Alam niyo po, it is very understandable na kapag ka bago talaga, wala tayong magagawa. Bago po talaga yun eh. Pero ito po'y malaking trouble. It is very understandable kapag ka bago po, kakitaan natin ang mga karakteristik ng bago. Pero ito po'y malaking trouble kapag ka po ang tagal ng Kristiyano, ang nakikita mong ugali ay parang ugali ng bago o sanggol pa rin kay Kristo. Mga kapatid, mga minamahal, si Apostol Pablo po ay particular na i-deal ang ganyang klase ng problema. And you know, what I realize is this, na napakahalaga po ng kinalaman ng maturity para sa ating pong buhay sa ministry. Yes, ito po ay klarong-klaro. Just try to imagine this ministry. Ang Corinthian Church po, pag pinag-aralan nyo, sila po ay potential. Yes, very potential po sila, mga minamahal. Sila po ay spiritually gifted. Sila po ay masasabi nating wealthy. Sila po'y mayaman. Sila po'y may mga spiritual na kaloob. Pero ang problema, hindi naging useful sa ministry. Ang problema po, naging problema sa ministry. Kumbaga, potential church na naging problem church. Why? The answer is very clear if you will study the book. It is because of immaturity. Kaya nga ngayon po, that is my concern. Ito po ang aking pinaka-intensyon to somehow make all of us to realize and understand the importance of maturity in God's ministry. Dapat nagkakaintindihan po tayo na kapag pinag-uusapan natin ministeryo, hindi ito pag-aari ng kahit sinong tao. When we say ministry, we mean God's ministry. Amen? Mga kapatid, magandang paalala po yon. The ministry is of God. Ang ministeryo po ay sa Diyos. Ngayon po, dito sa 1 Corinthians chapter 3, in dealing their problems, makikita po natin yung mga important truths. Yung mga napakahalagang katotohanan na dapat nating maunawaan. At kung ikaw ay mananampalataya, I want you to listen carefully and please be sensitive sa magiging paggawa ng banal na spiritu. Ang akin pong concern, makatulong po sa mga ministries na kinabibilangan natin, sa mga local churches po natin. Because ako po ay lubos sa aking paniniwala na maganda ang disenyo ng Diyos sa ministry at maganda ang disenyo ng Diyos sa bawat isa po sa atin na tayo po ay mapagpala ng ministry at maging pagpapala sa ministry. Yan ang maganda pong maging takbo ng buhay natin bilang Kristiyano. Yung bang ang ministry, blessing sa iyo, at ikaw din, help and blessing sa ministry. And it takes maturity, mga minamahal, para mangyari yan.
sa mga kaibigan po nating nakikinig. Gusto ko pong sabihin po sa inyo na ang pinag-uusapan nating ministry, ito po yung ministry ng Panginoon. Hindi po sekta, hindi po religion. Ang pinag-uusapan po natin, gawain ng Panginoon. At pagka pinag-usapan po natin ang gawain ng Panginoon, kung gagamitin po natin yung salitang eklesiya, kung gagamitin po natin ang salitang church, we are referring to the people of God, yung pong mga tinubos ng Panginoon, the called out people, the called out assembly, at napakahalaga po na magpasimula ang isang tao para maging bahagi ng tunay na ministry ng Panginoon sa kanyang kaligtasan. Yes. Kung kayo po ay observant, mapapansin nyo po that every time na nag-share po tayo ng mensahe, laging consistent po ito na ang pasimulan ng lahat ng buhay natin sa Panginoon ay sa ating kaligtasan. Kaya nga umaasa po ako sa Panginoon, and in fact, that is always my prayer, na sa pangangaral po natin, nawa, magbigay ng liwanag ito sa bawat nakikinig, at sana sa ating pong pangangaral, may mga namumove at meron pong na-enlighten na talagang marapat na tayo po ay mabuhay na may pagtiyak sa ating pong kaligtasan. At hindi nyo po makikitang nagbabago. Lagi po ang sinasabi natin na ang pagsisimula ay sa pamagitan ng kaligtasan at ang kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? At pagka tayo po'y naging part ng ministry, again, members of the church o churches, hindi po ba? You better consider this message. Importante po, maturity in God's ministry. Kaya naman po nagkakaroon ng envying, kaya po nagkakaroon ng strife, kaya nagkakaroon ng divisions, kaya po ang lakad parang mga unbeliever pa din. Problema po yan sa maturity. Eksaktong-eksakto na yun ang ipino-point out ni Apostle Paul. Diba? Very sad. Ang sabi po niya sa verse number 1, "And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual." Ibig sabihin po, hindi siya makapangusap na katulad ng sa mga mature. Bakit? Ano po bang ilang mga mapapansin po natin pagka po ang ating pong mga nakakausap ay mga immature? Diba? Katulad dun sinabi ng verse number 3. In fact, yung iba nga po, imbis na ma-appreciate ang mensahe, na-open pa sa mensahe. Nagne-negative pa sa aral ng salita ng Diyos na napapakinggan. That is why the Apostle Paul is very considerate, he is very tactful, and in his message, now, in this chapter, makikita po natin ang kahalagahan ng tamang pananaw sa ministry. It is very, very helpful. It is very, very profitable pagka naintindihan po natin yan. So again, maturity in God's ministry. Ilang mga bagay po ang gusto ko pong maibahagi sa inyo. Number 1, ang unang mensahe po, ang unang puntos po natin is about the God-given privilege. The given privilege of God. Yung pong pribilehiyo. Pagka po sinabing pribilehiyo, mga kapatid, ito po ay yung special favor. Ibig sabihin po, yung hindi po naging, alam niyo po yun, hindi po ito ordinaryo, ito po isang napaka-special na kalagayan. Yes, tingnan niyo po ang sabi ng verse number 9. Wow! Isang napakalaking blessing na sa usapin po ng gawain ng Panginoon. Members, pakinggan niyo pong mabuti ang mensaheng ito. Ang nais ko po na ito'y maintindihan ng lahat that we are so privileged na tayo po ay maging parte ng ministry at tayo po ay makapagministeryo. Amen? Ang laki-laking pribilehiyo po. Kaya yung bawat ministry na meron po tayo sa church na kinabibilangan po natin, mga kapatid, it is very, very good kung ito po ay ating ite-treasure. Ito po ay ating pasasalamatan. Ang sabi po ng verse number 9, For we are laborers together with God. I like that. Diba? For we are laborers together with God. Pag tinignan niyo po mga kapatid, hindi ba napakalaking pribilehiyo na tayo po ay mai-consider ng ating Panginoon? Kaya ito po yung sinasabi ko, para nang sa ganun po, magkaroon tayo ng maturity na ganun natin tingnan yung ministry. Wag mangyayari po na magmi-ministeryo ka, tapos ang tingin mo, dapat tanawin sa yung utang na loob yan. Magmi-ministeryo ka, pero ang gusto mo, meron pong balik sa iyo yan, mula doon sa tao. Mali po yan. Tatandaan nyo po, kung ako po ay nakapagmi-ministeryo, ito pong every night preaching na ito, kinukonsider ko po sa usapin ng ministry, ito po ay privilege. Amen? Yeah.
It is a great privilege from God. And I praise the Lord na sa napakaraming tao, isa ako sa pinili niya. Isa ako sa binigyan niya ng pagkakataon para makapagministeryo sa Kanya. Kaya anumang ministry na ginagampanan mo sa church, huwag kang aasta na parang ikaw ay dapat tanawan ng utang na loob. Mali po yan. Ang maging pastor ay isang pribilehiyo. Ang maging preacher ay isang pribilehiyo. Ang maging diakono ay isang pribilehiyo. Ang maging leader sa mga ministries, isang pribilehiyo. Ang makapagturo sa mga bata, isang pribilehiyo. Ang makapagkaloob at makapagbigay sa gawain ng Panginoon, ito'y isang pribilehiyo. Ang lahat ng po pwede umawit sa Panginoon, magturo sa mga bata, makahayo, ikaw ay bigyan po ng specific ministry and responsibility sa church. Ang tawag po dyan, privilege. Amen? Privilege. At walang kahit sinong pwedeng magmalaki sa Panginoon. Alam nyo, kung hindi po ako magpapagamit sa Diyos, kayang-kaya ng Diyos na pumili ng gagamitin niya. Kung hindi ka magpapagamit sa Diyos, mga kapatid, napakadali para sa Diyos na maglagay ng pupwede na gamitin po niya. Kaya hindi po maganda na tayo po'y magmamalaki at magmapapuri kapag tayo po ay nagagamit ng Panginoon sapagkat sa katotohanan, walang utang na loob ang Diyos sa atin. Kung tayo po ay naglilingkod, kung tayo po'y may nagagawa, kung tayo po'y involved sa ministry, hindi utang na loob ng Diyos yan. Yan po'y pribilehiyo na ibinigay ng Panginoon sa atin. Amen? Hindi ba napakalaking privilege na tayo po'y makapaglingkod sa King of Kings and Lord of Lords? Amen? Hindi ba napakalaking privilege na makaawit ka para sa Panginoon? Kaya nga, mga kapatid, hindi mo dapat minabaliwalayan. Sinasabi ko nga mag-special number ka, hindi ka man lang magpa-practice, aawitin mo yan para sa Diyos. A-attend ka ng service, hindi ka man lang magpakaaga, magse-serve ka sa Panginoon. Ibig sabihin po, kung talagang tinatanaw po natin sa Diyos at tinitingnan po natin that it is indeed a great privilege na tayo po'y makapagministeryo, mga kapatid, ang takbo ng isip, tumatanaw tayo ng utang na loob sa Diyos. Amen? Ito po ang isang bagay na gusto kong liwanagin po sa inyo. Yung piliin po tayo ng Panginoon. Yung bigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong magsilbi. Ang tawag po dyan, privilege. Privilege. Tingnan niyo po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 6. Sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo, ang sabi po niya sa verse number 1, "We then as workers together with him beseech you that you receive not the grace of God in vain." Kumbaga po, yung pagkakataon na ibinigay po sa atin, yung biyaya po ng Panginoon, mga kapatid, huwag nating hayaang ito po ay mawalan ng kabuluhan. So, the first point that I would like all of you to understand concerning ministry, kaya importante, maturity in God's ministry. Number 1, the given privilege of God. Number 2, let us consider the great partnership with God. Sa usapin ng ministeryo, ito po'y great partnership with God. Pagka kinuha po natin, yung pong mga ginamit na salita ni Apostol Pablo, kasi nga nagkakagulo-gulo sila. Sabi po nung ilan, because of carnality, because of immaturity. Bakit Pablo ko? Bakit Cephas ako? Yan po. Division po ang tawag po dyan. Nagkakainggitan, di ba? Nag-aaway-away, o nagkakahati-hati. So, yun po, hindi healthy sign ng ministry po yan, mga minamahal. Kasi dinisenyo ng Panginoon. Kumbaga sa idea po, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Ang kalooban ng Panginoon, let us exalt His name together. That is the will of God, to be in one mind and in one heart. Ano po? With one mind, with one heart, serving our God. Pero sa kanila po, may division. Ano ngayon ang sinabi po ni Apostol Pablo sa kanila? Verse number 5. Who then is Paul and who is Apollos? But ministers by whom you believed, even as the Lord God gave to every man. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then, neither is he that planted anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. Now he that planted and he that watereth are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. And again, verse number 9, for we are laborers together with God. Huwag kang matapos sa pananaw na parang kamanggagawa ka lang ni pastor. Huwag po tayong hanggang level lang na magkakamanggagawa tayo. Totoo po yan. But please always bear in mind
Nasa usapan ng ministry, kung meron tayong matinding kapartner, yan po ay ang Panginoon. Why? Kasi yun ang sabi po for we are laborers together with God. The Apostle Paul emphasized to them, mga kamanggagawa tayo ng Panginoon. Sa madaling salita, great partnership po yan because we have a great partner and our great partner is no other than our God. Siya po ang ating pong pinakamasarap na kamanggagawa sapagkat kung hindi po siya ang makakasama natin, wala po tayo. Walang-wala po tayo. Kaya mga kapatid, it is always important to acknowledge that in all achievements and accomplishments in the ministry, always put in your mind na ikaw ay kasama lang. Pero sa katotohanan, gawa ng Diyos. Amen? Gawa po ng Panginoon yan. Kaya mga diakono, mga preachers, yung mga tinatawag nating key people sa church, kung ikaw man ay gamit na gamit ng Panginoon, hindi lisensya yan para ikaw po ay magpalalo. Hindi po dahilan yan para ikaw ay magmalaki at magmapuri. Tatandaan po natin na sa usapang gawain ng Panginoon, tayo pong magkakasama. Kaya huwag kang magmamalaki sa pastor. Huwag tayong magmamalaki kahit kanino. Bakit? Sapagkat sa katotohanan, pribilehiyo na tayo po'y ibinilang ng Panginoon. Pribilehiyo na tayo po'y binigyan ng Diyos ang pagkakataon para makapaglingkod sa Kanya. And it is a great partnership. Why? Sapagkat ang ating kamanggagawa, higit kanino pa man at bago ang sino pa man, ay ang ating Panginoon. Amen? Wow! Napakatinding privilege at napakagandang partnership. Kaya wag mo tayong hahakbang ng sarili lang natin. Ang gawain, wag mong patakbuhin sa paraan mo. Wag natin patatakbuhin ang gawain sa diskarte natin. No! Ang atin pong dapat kilalanin, yung pinakadakilang partner po natin sa ministry, ito po ay ang Diyos. Isinama lang po tayo. Napaka-pribilehiyo lang po na tayo po ay Kanyang ibinilang. Pero dapat po, mga kapatid, tumakbo ang ministry sa pamagitan po ng ating Panginoon. Amen? Kung hindi ho gagawa, Panginoon, wala ho tayong magagawa. Laging yun ang dapat nakatatak sa isip natin. Alam niyo po, mga kapatid, sa katotohanan po, kaninang umaga nga po kung tutuusin, nagpipreach naman ako gabi-gabi. Pero kaninang umaga po sa devotion, doon po sa Hope Goes On, talagang nandoon pa din. Kasi nga, ang tiwala ko po hindi sa sarili ang tiwala ko sa Panginoon. Kaya ang akin pong laging concern, every time, mapapansin nyo po, ang akin pong panalangin lagi, pagkapuspusin mo po ako, samahan mo po ako, Panginoon. Kasi kung di tayo sasamahan ng Panginoon, sa kahit anong gagawin natin, walang totoong tagumpay. Bakit? Sapagkat kung wala ang Diyos, wala po tayong magagawa. We always need God. And that is actually a good thing about the ministry. Our partner in the ministry is God. So, ministry is about great partnership with God. Amen? Be a good partner, be a faithful partner of God. So, magpakatapat po tayo dahil napakatapat ng kapartner po natin. Siya po ang ating katuwang. We then as workers together with God. For we are laborers together with God. Mga kapatid, great partnership with God. Yan po ang ministry. Kaya kapag kami maturity, ganun mo tinitingnan Yung perspective mo maganda Yung pananaw mo tama Pagka po may maturity, ang tingin mo, napaka-pribilehiyo ko naman. Ang daming pwedeng mag-Bible study. Ako binigyan ng Panginoon ng pagkakataon. Ang daming po pwedeng i-assign para mga siwa sa mga bata, o kaya sa mga kabataan, o kaya sa men's fellowship, o kaya sa ladies fellowship. Imagine, ako yung binigyan ng Panginoon ng privilege. Yan po yung maturity. Kinikilala mo na pribilehiyo yan. Pero kapag kami immaturity, gagamitin mo lisensya yan para ikaw magmataas. O tingnan nyo, sino ang nilagay dito? Sino ang, di ba? Yun po, mga kapatid. So always consider na lahat ng paglilingkod po natin, privilege. Okay? Given privilege from God. And the given privilege of God. So second, yun nga po, the great partnership with God. Pangatlo po, mga kapatid, the guiding principle of God. Sa usapan po ng ministry, at particular, yung maturity sa ministry ng Panginoon, gusto ko makita nyo po yung prinsipyong itinuturo. Dito naman, ang maiwasan po natin, parang pagalingan, parang paligsahan. Kahit po sa aming mga pastor, wala po kami sa preaching contest. Wala po. Sa usapan ng pagpapastor, hindi po kami para magkumparahan sa isa't isa. Why? Sapagkat lahat
kami, ayon sa stewardship principle ng Panginoon, kung ano po yung kakayahan. Hindi po pwede na ako po ay hanapan ng hindi ko kakayahan. Ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, ang pananagutan ko sa Diyos. Kaya po doon sa mga minamaliit natin masyado yung sarili natin, kasi kakaunti yung miyembro natin, tapos ganito yung sitwasyon natin sa ministry. As long na yan po ang niloob ng Diyos sa'yo, ang mahalaga lang, magpakatapat ka dyan. Huwag mong hamakin ang sarili mo. Ang kailangan po, magpakatapat po tayo. Ito po ang prinsipyong itinuturo, mga minamahal. Kasi nga ang ministry partnership, so the guiding principle na makikita po natin sa usapan ng ministry, hindi po ito paligsahan. Sabi ko nga dapat complementing. Complementing. Diba? Hindi po yung, may mga miyembro kasi parang mga miyembro ng Korinto Ang ginagawa po, para sa akin mas magaling mag-preach si ganito. Hindi po maturity yon. Hindi po tama yung ganon. Yung mga preachers natin sa church, ginagawa nyo pong parang pretty boy contest na kung sino yung mas cute siya kapag ka nagpipreach siya. Ano kinalaman ng pagiging cute niya sa pagpipreach? Ang ating pong sentro sa pakikinig ng preaching, yung mensahe. Kaya kahit ito ang nagpipreach ay katulad ng inyong lingkod na isang aba, hamak at pobreng gwapo lamang, makinig po kayo as long na salita ng Diyos ang ipinapangaral. Hindi kung sino mas pogi, hindi kung sino po yung mas matalino, hindi yung kung sino po ang masikat, hindi ganon. Maligtak mo ng isip yan. Ang napakahalagang prinsipyo na itinuturo po sa atin, ang sabi po ng Bible, hindi magkakaiba yan, hindi magkakakompetensya yan. Ang sabi po niya, who then is Paul and who is Apollos, but ministers by whom you believe, even as the Lord gave to every man. Mga tinawag ng Panginoon yan. Mga kapatid, mga minamahal, napakalaking maitutulong ng maturity po natin sa God's ministry. May iwasan po yung mga spirito ng inggitan. May iwasan din po yung spirito ng paligsahan. At may iwasan din po yung spirito ng masasabi po nating pagiging divisive, mga kapatid. Ito ang dapat maunawaan ng lahat. Ganito po ang takbo ng ministry. Kaya for me, ang aking pong heart's desire, ang aking pong mentality, ang aking pong philosophy sa ministry, kung sino man po ang aking pong mga masasabi nating kamanggagawa, dinisenyo kami ng Panginoon na may iba't ibang kakayahan, mga kapatid. Kumbaga sa usapan po, may kanya-kanyang porte tayo, may kanya-kanyang porte. Yung iba po lumalakpas sa 40 niya nagiging 50 Kasi sunod-sunod po yan 20, 30, 40, at saka 50. So, kidding aside, hindi ba sometimes may mga pastor po masyadong nagmamagaling pati sa miyembro ng iba. Hindi po tamang prinsipyo yan. May pinagkatiwala po sa atin. Kung sino po ang ipinagkatiwala sa atin. Sa mga members naman, there is nothing wrong na tayo po'y mag-appreciate ng ibang mga lingkod ng Panginoon. Pero tatandaan nyo po, kung sino ang inilagay ng Panginoon sa inyo, yun po ang kalooban ng Diyos na kilalanin nyo bilang tagapanguna nyo. Amen? Napakalagang mensahe. Sabi niya, sino si Pablo? Sino si Apollos? Di ba mga ministro kami ng Panginoon? Kumbaga kung sino ibinigay sa inyo. At ganito po ang takbo, mga minamahal. Kasi alam naman natin na si Apostol Pablo, para pong yung sa Maranatha, sa MIBC, mga minamahal, sa Marikina. Siyempre pinagpastor po at dakilang likod ng Diyos yan. Si Bishop Orara. Ngayon po, si Pastor Neil na nanduroon. Alam nga naman po, si Pastor Neil na nagpapastor, ang talagang hanapin pa rin po natin, yung wala na. Baka mamaya po, pagka ganyan ang takbo ng isip natin, baka kahit hindi tamang doktrina yan, baka magulat kayo, balikan po kayo. Ang punto ko po is that, hindi nagkakamali ang Panginoon. So, kung itinayo ng Panginoon si Pastor Neil, yung leadership niya, yun po ang gagamitin ng Panginoon. Basta kung sino po ang nagpapastor sa inyo, ang turo ng Bible, kilalanin po ninyo, magpasakop kayo, pero ito pong mga members ng Corinto, mga immature, meron na po silang nangunguna, pero, ang sabi, hindi, ang gusto ko pa rin si Pablo, ang gusto ko pa rin. At dito makikita yung ganda ng puso ni Pablo. Na kung saan po, kahit may mga taong siya pa rin ang gusto, pero nung sabi niya, sino ba ako? Sino ba? Mga ministro kami ng Panginoon. Hindi naman kami magkaka
nag-aaway. Hindi naman kami, di ba? Yun po ang sinasabi po ni Apostol Pablo. Yun ang magandang spirit. Minsan nakakatakot po na may mga members pagka nakakausap ng ibang pastor, napopoison po yung mind napapasama po yung pastor nila No, dapat may build up po at ito po yung prinsipyo. Meron pong spiritual gift na ibinigay ang Panginoon sa akin, na meron din pong spiritual gift na ibinigay sa ibang pastor, na dapat po complementing po yun, complementing. Diba? May mga mangangaral po tayo. Pag pinag-usapan po ang tungkol sa soul winning, may mga mangangaral po na talagang gifted sila to challenge the people, the believers, para po sa soul winning. Pagka stewardship, may mga mauhusay po na ginagamit ng Panginoon, binigyan ng Diyos ng kaloob para sa ganyan. Meron pong para sa revival meeting, meron pong para sa missions conference. Mga minamahal, ang maganda po, galangan po tayo ng spiritual gift na ibinigay ng Panginoon sa atin, at huwag nating gawing parang contest ang ministry. Let us complement one with another. Amen? Ang sabi po niya, verse number 6, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. I remember Pastor Annie Mabalot. At yun ang reason kung bakit sa pagkakataong ito, sige po, sakripisyo po talaga yan. Pero mas tinitingnan ko pong privilege Kaya ko sinasabing sakripisyo kasi humanly speaking, hindi po madali yan. Pero the heart of Pastor Annie Mabalot, talagang, very expressive po siya Na gusto niya kung loloobin ng Diyos na kukunin po siya, ang hiling lang po niya, tulungan na magabayan po yung mga tao niya. Alam niyo po, mga kapatid, wala pong ibang desire ang inyong lingkod. Yun lang po, makaganap lang, na kung saan hindi masayang yung pinagpagalan po ni Pastor Annie. Kaya nga saludo ako sa inyo, mga taga-BFBC. Napakaganda ng attitude po ninyo, na kung saan, subject lang muna kayo sa kung ano po ang makabubuti para sa gawain ng Diyos. Alam niyo po ba na kung sa naging kalagayan nyo, nagparunungan kayo, nagmatalinuhan kayo sa isa't isa, at naghati-hati kayo, wala po ang mangyayari, mga kapatid. Wala pong mangyayari na maganda. Ang tawag doon, immaturity. Pero tingnan nyo, ngayon nawala po si Pem. Pero bakit maayos pa rin po ang takbo? Maturity po ang tawag dyan. Amen? Ito po ang napakahalagang mensahe. Meron talagang nagtatanim. Meron pong nagdidilig. Basta dahil nga, great partnership yan with God. Tandaan nyo po, maring ako tagapagtanim o kaya si PMO ang nagtanim. Siya po ang nagdilig pero may nagpatuloy. Pero mga kapatid, tatandaan nyo po, sa usapan ng partnership, ang Diyos ang siyang nagpapalago. Amen? Yeah! Kasi kahit naman anong galing ko, sa tingin mo, hindi po ako ang po pwede. Na po pwedeng kumuha ng merit. It is always God na kukuha po ng merit. Kaya mga mananampalataya, kahit gaano ka ka-useful, tatandaan mo to. Kapatid, pakinggan mo mabuti. Kahit ikaw ang pinakamalaki ang giving, kahit ikaw ang gamit sa preaching, kahit ikaw yung laging nabibigyan ng pagkakataon ng pastor, huwag niyo pong gagawing dahilan yan para maisip niyo na kayo yan. Hindi, Panginoon po. Amen? So, ito po ang guiding principle. Ang sabi po niya, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then, neither is he that planted anything, neither he that watered, but God giveth the increase. Now, he that planted and he that watered are one. Tingnan niyo po yung principle na yan. And every man shall receive his own reward according to his own labor. Basta ang gawin mo po, kung ano po yung pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo, gawin mo lang. Tulong-tulong lang po tayo. Mga mananampalataya, hindi nyo kailangan pong magpaligsahan. Hindi nyo kailangan ding magpataasan. Bakit? Kailangan po Kailangan po natin ang isa't isa. We need each other in the ministry. Hindi ko po pwedeng sabihin na dahil pastor ako, hindi ko kailangan yung mga manggagawa, yung mga miyembro. Kailangan natin ang isa't isa. Ganon din naman kayo. Hindi po pwedeng kahit magaling kayo, hindi po pwede, kailangan nyo ng pastor ninyo. Kailangan natin ang isa't isa. Ganyan po dinisenyo ng Diyos ang gawain. So, tayo po'y magabayan sa prinsipyong tama, mga kapatid. And I really praise God sapagkat may Biblia tayo na po pwedeng maging gabay po sa bawat isa sa atin. Okay? Mga kapatid, isang bagay pa na magandang bigyang pansin po natin is about the glorious prize from God. Yung pong gantimpala, maluwalhating gantimpala sa Panginoon. Kaya lang po dito, meron tayong tinatawag na precaution.
medyo ito yung iingatan po natin. Kanina po ang mensahe po ng awit, 'di ba? Dapat makita ang Panginoon sa atin. Hindi tayo Panginoon. Dapat makita nila sa atin. At ang sabi po ng isang special number natin, magandang masumpungan tayong nagtatapat. Kasi ganito po ang mangyayari. Verse number 10. According to the grace of God, which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. Nung iniisip ko po yung magiging puntos ko po dito, 'di ba? Ang gusto kong bigyang pansin po dito yung pong masasabi nating precaution. Yung ngayon pa lang maagapan na natin, maingatan na po natin. Pero ikinonsider ko na lang po yung positive at ibibigay ko na lang po yung bahagi ng tungkol sa dapat ingatan natin. Ito po kasi yan. Ang pinaka nakalulungkot na kalagayan, yung pong may posisyon ka pa naman sa church, di ba? Lagi ka nabibigyan ng pagkakataon, pero pagharap mo sa Diyos, lugi. Lahat tupok. Bakit? Kasi napaniwala mo si pastor. Napaniwala mo yung mga kapatiran. Pero, yung motibo mo, ang intention mo lang pala, hindi po katanggap-tanggap sa Diyos. So, napakahalaga po na makinig tayong mabuti. Kaya nga, ang kailangan po natin, hindi yung palakpakan ng tao. Ang kailangan po natin, hindi yung kapurihan ng tao. Kung meron tayong dapat, main concern is always the approval of God. Amen? Yeah, the approval of God. Kasi siya po ang tatayuan natin isang araw We will stand before Him. Remember, in 2 Corinthians chapter 5, verse number 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Kaya nga sabi ko, bakit ka makikipagpaligsahan? Hindi naman tao magbibigay ng gantimpala. Magtapat ka sa Diyos. Gawin mo ang pinagagawa sa ng Panginoon para sa glorious reward, para sa glorious prize. Amen? Malwalhating gantimpala. Paalala po yan. Sabi ng verse number 10, ingat. Ang pundasyon dapat, Panginoong Jesus. Sabi ng verse 11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Verse number 12, now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. Lahat yan, dadaan po, mga kapatid, sa salaan. Malalaman yung mga tunay at mga 295. Malalaman po yung mga genuine, mga kapatid, at mga pakitang tao lang. Makikita po kung talagang sincere yung ating paglilingkod. Ngayon po pwede po tayong magkadayaan. Ngayon po pwede tayong hangaan ng marami. Pero sa harapan ng Diyos, wala pong po pwedeng makalagpas. Alam ng Diyos kung sino po yung nakapundasyon sa tama. So, it is very, very exciting na sa buhay paglilingkod natin, hindi tayo pinansin ng tao, hindi tayo pinalakpakan, hindi tayo sikat, basta naglingkod lang po tayo sa kung ano po ang pinagawa ng Panginoon sa atin. At narito, sa panahong itinakda ng Diyos, pagtayo natin sa harapan niya, doon makikita na ang iyong gawa ay gagantimpalaan ng Panginoon. Amen? Sabi po niya sa verse number 14, if any man's work abide, he hath built, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Amen? So, yun po ang ating abangan. Minsan kasi, pag hindi ka napuri ni pastor, lalo na yung mga napakadaling matisod, hindi lang nabati sa birthday, na-offend na, mga kapatid. Hindi lang po napalakpakan po yung ginawa, hindi lang na-i-announce, yung na-i-contribute, na-offend na. Kanino mo ba talaga ginagawa yan? Sino ba gusto mong magbigay gantimpala sa'yo? Mga kapatid, mga minamahal, kung sa Diyos ka naglilingkod, siya ang faithful rewarder. Amen? Yeah, siya po ang matapat. Righteous judge po siya, mga kapatid. At ang sinasabi po sa atin, He is not unrighteous to forget your labor of love. Amen? Yun po ang napakahalaga. So kaya sabi niya, if any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Warning, verse 15, if any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire.
Sana maging exciting sa atin yung Viva Judgment. Sana po kapanapanabik sa atin yung magiging pagharap natin sa Panginoon. At alam nyo kung sino magiging excited? Parang si Apostol Pablo. Remember, nung mamamatay siya, nasa isip niya yung isang event Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 4 and verse number 6, 7, and 8. Ano po ang sabi roon? For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Ano ang sabi niya sa verse number 8? Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Anong tinutukoy niyang shall give me at that day? Yun po yung pagtayo ng mga Kristiyano sa harapan ng Panginoon. And not to me only, a crown of righteousness, di po ba? Which the Lord promised to us. Di ba? And not hindi lang daw po sa Kanya, kundi lahat ng nasasabik sa Kanya pong pagbabalik. Mga kapatid, napakahalaga po na mahamon po tayo. This is about the glorious prize. Okay? Yung pong gantimpala ng Panginoon. And then, sa usapan ng ministry, maganda rin po mabigyan pansin po natin, last, but not the least, and in fact, I believe, ito po ang pinaka-importante. Sa usapan ng ministry, dapat nating laging tatandaan, it is about the glory and praise of God. Lagi pong ang usapan ng ministry sa kalwalhatian, kapurihan ng ating Panginoon. Laging sa Kanya po, mga kapatid. Kaya ito ang paalala sa kanila. Hindi ba ang sabi po sa 1 Corinthians, ano po? Kung titingnan nyo po sa chapter 10, ang sabi po ng verse 31, whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever you do, do all to the glory of God. Ito po, kumakain lang Ito po, umiinom. Di po ba? Pero ang sabi po, at anumang inyong ginagawa. Yan ang isang marka ng Kristiyanong mature, na sa lahat ng ginagawa niya, ang kalwalatian sa Panginoon, ang kapurihan sa Panginoon. Amen? Yun po ang dapat. In all kind of ministering. Every time that we are serving God, every time that we're doing service for God, ang dapat po, ang ating puntakbo ay ang kapurihan at kalwalatian ng Panginoon. The glory and praise of God. Alam niyo po, ito ang isang bagay na lagi ko pong tinatandaan na sinabi po ng aming pong pastor mula pa nung pasimula. Sa preaching, mga kapatid, hindi po iyan pagalingan. Ang mahalaga sa preaching, ang totoong magandang preaching, hindi po yung hinangaan ka ng tao. Ang magandang preaching, yung nakita ng mga tao si Jesus sa pangangaral mo. Yung naitaas mo ang Panginoon sa pangangaral mo. Hindi yung napahanga mo lang sila. Mga kapatid, naaalala ko po na talagang ito po ang ginawang gabay ng Panginoon sa inyong lingkod. That every time na mangangaral po, every time na maglilingkod, ito ang dapat commitment to preach nothing but the word and to please no one but the Lord. Amen? Kaya sa mga kaibigan natin, actually po, hindi namin alam kung magugustuhan nyo o hindi. Basta ang gusto lang naming tiyakin, ang maririnig nyo po, totoong salita ng Diyos. At ang intensyon namin, hindi para pahangain po ang makikinig. Ang gusto po namin, magawa ang lahat ng ito na ang mapapapurihan ay ang ating Panginoon. This is about the glory and praise of God. Yan po ang ministry. Kaya, kamusta po tayo? Ang pinag-aaralan po natin is maturity in God's ministry. Napakahalaga po ng tamang perspective. Always put in your mind na ang ministry po, the ministry is of God. Ito po sa Diyos, mga kapatid. Kaya ang nakikita ko po na malaking bagay na maituro sa bawat Kristiyano, ito po'y laging pribilehiyo na ikaw ay maglingkod sa Diyos. Amen? The given privilege of God. The great partnership with God. Ang sarap isipin, Diyos ang kapartner natin dito. Kaya kapag bumitaw ka, kala mo ba si pastor lang ang iniwanan mo? Hindi. Ang kapartner natin, bago pa si pastor, Diyos. Kasi siya po ang nagsabi, for we are laborers together with God. Yan ang sabi ni Pablo, mga kamanggagawa tayo ng Panginoon. Napakahalaga po nun. So, the great partnership with God.
The guiding principle. Huwag niyo pong kakalimutan yan, ho? Yung gabay natin sa ating pong paglilingkod. The glorious prize, yung gantimpala na Diyos ang naglaan, Diyos ang naghanda para sa mga magtatapat sa Kanya, yung maglilingkod ng tunay sa Kanya. At mga kapatid, the glory and praise of God. Yan po ang wag niyong hayaan na hindi po natin maisisecure. That everything in our lives, in the ministry, must be for the praise, the glory and praise of our God. Amen? Mga kapatid, kahit ano raw ang ginagawa natin, kailangan po mapaparangalan ng Diyos sa ating pong buhay, sa ating pong katawan, sa ating pong paglilingkod. Tayo po'y templo ng Diyos. Ang Diyos ang dapat luwalhatiin po natin. Yan po ang sabi sa chapter 6, mga kapatid. Chapter 6, verse number 19. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 6 and verse number 19, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not of your own? For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So, sa pagtatapos po natin sa mensaheng ito, paano po natin i-conclude ito, mga minamahal? Tatlong bagay po sa ating pagtatapos. Una, sa usapan ng ministry, sa may mga maturity sa ministeryo ng Panginoon, always acknowledge the owner. Lagi nyo pong kilalanin, mga members, lagi nyo pong tatandaan na hindi si pastor lang yan. Yung ministry na ginagawa mo, Diyos yan. Sa Diyos yung ministry na yan. Yung church na kinabibilangan natin, sa Diyos po yan. Ikaw mismo, sa Diyos po tayong lahat. Kaya ang ministry po ay pag-aari ng Diyos. Acknowledge the owner. Pangalawa po, appreciate the opportunity. Yan ang conclusion natin. Diba? Appreciate the opportunity. Pagka binigyan ka ng pagkakataong maglingkod sa Panginoon, huwag reklamo. Huwag yung nabibigatan ka. Maganda po, i-appreciate mo yung opportunity na ibinigay ng Panginoon. And then always abide with the objective. Lagi pong ang objective natin, the glory and praise of God. I hope and I pray na naging blessing po sa inyo ang ating pong mensahe ngayong gabing ito. Manalangin po tayo sa Diyos. Dakilang Ama, aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat ang salita mo ay tunay na liwanag sa amin. Lord, thank you so much for encouraging us. Thank you for this great challenge. Lord, please, continue to help us na kami po'y mag-grow spiritually, Panginoon. Mag-mature po kami kahit sa usapin ng ministeryo. Nawa ito po'y makatulong para gumanda po lalo ang takbo ng ministry na ipinagkatiwala mo sa amin. Uli po, Panginoon Diyos, nagpupuri kami sa iyo. Nagpapasalamat kami sa iyo. Sa lahat ng ito, sa iyo po ang kadakilaan. Sa iyo po ang kalwalatian. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, mga minamahal, maraming salamat po sa inyong lagit-laging pagsubaybay dito po sa ating Feasting on the Divine Verses online ministry. Dito po nagtatapos ang gawain natin ngayong gabi. Muli po, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Again, sa lahat ng ito, sa Diyos ang kapurihan.